Morning. Okay, atong tunan karon ang chapter 8 na nata sa chapter 8 sa Romans. It's been a while na no sa atong pagsunod-sunod og tuon inining Romans. Ginaot ato gyud kining matapos sa di pa mobalik ang Ginoo. Ginaot ko daghan kay taon tang nakatunan sa atong pagtuon ining sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Roma. Hinaot kini nakapalig-on sa atong pagsalig sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo o hinaot ko daghan tang nakatunan gyud gikan hini. Now atong basahon og balik ang patukaranan sa mensahe nga nasa Roma 8:1 nga 4. Kung basahon sa New King James nga version. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom first. Father, we thank you for this beautiful morning. Salamat Ginoo nining laing oportunidad kami magakatigom sa pagsimbak nimo ingon man sa pagpamalandong sa imong pulong. God Dios, samtang kami magatuon nining imong mga pulong karon, ikaw unta magahatag ka na maglingitong kaalam. Ikaw unta magabukas pa sa among kasing-kasing ug sa among salabutan aron mahimo kami Ginoong makahibalo sa imong pulong, makantigogi kanini Ginoo, ug mulaon pa nga among pagsabot nini ug ang among pag-ila diha kanimo. Ug hinaot ikaw mahimaya sa among taliwala karon. Tabangi pug usab kami nga makabaton og igong kapasidad makatudlo nining imong pulong adto sa uban. In Jesus name we pray. Amen. Now sa chapter 7 pagtapos nato last Sunday sa chapter 7, atong nadunggan si Paul, nag-air out siyang frustration tungod sa indwelling sin, nga he's still struggling. Mo nang nagsige pa siya gamit I to show nga bisan pag unsa ka kahamtong na sa Kristohanon, affected gihapon ka sa indwelling sin nga naa pa sa imong lawas. Ug mo nang sa last portion sa chapter 7 nakaingon siya nga, who will deliver me? O wretched man that I am, who will deliver me? And now we go to chapter 8. Og sa chapter 8, wala na ang frustration niya og nagsugod siya nining usa ka declaration sa kadaugan. Nag-ingon siya sa chapter 8, verse 1 pa lang, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Mao ni atong topic karon. It's chapter 8, I believe it's a summary ni Apostol Pablo. Gisummarize niya o conclusion niya gikan sa chapter 1 to chapter 7 is a conclusion before pa niya i-address ang issue sa kaluwasan sa Israel. Chapter 9 to 11, iyan ang i-address ang kaluwasan sa Israel. But now, from chapter 1 to chapter 7, kaluwasan sa tanan, including mga Jew. So, nagsugod siya sa chapter 8, because I believe this is a summary and conclusion, there is therefore now no condemnation. O si Paul, while struggle pa ta niining indwelling sin, si Paul, o hinaot ko sama ni Paul, can still shout triumphantly, thank God, bisan pa man niining indwelling sin, because there is now no condemnation. O hinaot ko sa atong pagtuon ni makapalig-on sa atong pagsalig sa Ginoo.
Bisan pa man nag-struggle ta niya ng indwelling sin, makasala pa ta matag karong gunya, salamat sa Ginoo kay dili naman ta hukman ug wala na may paghukom kanimo nga anaa ni Kristo. Now, ang struggle wa mawa panahon sa imong pagkakristohanon. Pero ang verdict wala man pod ma-change. Sige lang og wala mawala ang struggle kay ang sentensya, ang judgment sa Ginoo final naman. You're justified. That's final and executory. O dili na mausab. O atong bantayan, nag-ingon din si Paul, no condemnation. Dili less condemnation, dili delayed condemnation, dili pod manageable or napay future nga condemnation, later on condemnation. Ang giingon din ni Paul, no condemnation for those who are in Christ Jesus. Og ang pinakahabog nga korte sa kalibutan naghatag na sa iyang final nga decision. Ang maghuhukom nag-speak na og naghatag siyang sentensya. Wala na'y sentensya. Gideklara na ka nga matarong. Salamat sa Ginoo. So now, let's make this simple. Verse 1 ug verse 2 ratingali ta karong kabuntagon. Una, the reality, ang kamatuuran. Unsa may realidad sa Kristohanon. Ug mao ni, the reality is no condemnation for you who are in Christ Jesus. Mao ni ang realidad. Og din hinagsugod kining chapter 8. Yes, we're struggling with sin, but even though we're still struggling with sin, the reality is there's no more condemnation for you. Wala na either future, either delayed, or less little condemnation. No more condemnation. And that's good news. Kay kung inyong tun-an ng Biblia, mahibaw-an gid ninyo nga ang Dios maghuhukom. Judgmental kayo ang Dios, judgmental kayo ang libro. Mao bitaw ang mga Israelites, wala sila ni anang concept nga relational God. Wala sila ni anang concept nga close sa Dios. Kay sa ilang una-una, distant ang Dios, unya puno lang sa law, puno lang sa balaod. Ang Dios kay stricto ang Dios ug maghukom ang Dios. Panahon ra sa New Testament, diha ta naka-realize nga, relational. Although naana na sa Old Testament, di lang kay na dayag. Kay mas daghan gyud ang higayon nga grabe ang paghukom sa Dios. Pero igsuon, ikaw nga Kristohanon, wala na'y paghukom. Ang Bible na puno gyud sa mga pung nga nag-condemn sa makasasala. You see, kung atong i-review ang chapter 5, verse 12, ningingon nga, therefore, just as one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sin. See? Grabe ka condemning nining book, kanilang, just one example, kanilang sa book sa Romans. Tanan nakasala, so tanan mga matay. Ang kamatayon ning spread sa tanang tao. Verse 18, therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Tungod sa sala sa katao, ang paghukom ning abot sa tanang tao, nagresulta nga ang tanang tao pagahukman sa Dios. Tanang tao pagahukman, walay exempted. See, grabe ka condemning nining Biblia. Very condemning book. Og salamat na lang sa dihang nahimo kitang in Christ Jesus, na belong kita ni Christ, na wala ang condemnation diha kanimo, igsuon. Ang realidad sa tao, ubos gid siya sa paghukom sa Dios. Tanang tao ubos sa paghukom, mao nay gisgutan sa Biblia. Dili lang siya ubos sa paghukom sa Dios.
ang paghukom sa Dios makatarunganon pagyod. Makatarunganon nga ang Dios maghukom ug magsilot sa tao. Tungod kay ang tao makasasala man. Tungod kay ang tao nakasala man sa Dios. Munang angay lang gyud silutan ug hukman ang tao. Ug atong nakatunan last previous Sundays nga ang balaod sa Dios holy, just, good. Chapter 7 na verse 12 ito. But even if ang balaod sa Dios holy, just and good, ang balaod sa Dios dili man makausab sa condemnation sa tao. See? In other words, ang Dios makahatag man og rules for good behavior. Ang Dios makahatag og best standards of living. Best principles for righteousness. Iyan ang gi-reveal, iyang gipadayag. Pero di gihapon na maka-change sa fact nga ang tao condemned. Even ang best standard sa Dios dili makausab sa status sa tao nga under condemnation. See? Ug ang balaod sa Dios nagamit na hinuon sa Dios paghukom pagdugang sa tao kay pinagi sa balaod mas ninggara man ang sin. Di ba? Sin intensified in him. So tanang tao under judgment, under condemnation. Og makatarunganon lang gyud nga pagahukman tungod sa sala, tungod kay unable man ta mag-achieve sa standard or mag-keep sa balaod sa Dios. Whether Old Testament law or ni Jesus Christ, sa mga mando ni Jesus Christ. Pero ang Dios wala mag-desire nga pagahukman tanang tao. Dili na mo'y kasing-kasing sa Dios. Tanang tao angay unta silutan pero dili na mo'y kasing-kasing sa Dios. Mabitang sa John 3:17 ingon si Apostle John, "For God sent not His Son into the world to what? To condemn the world, but that the world through Him might be saved." See? Ang pagpadala sa Dios sa iyang bugtong anak, dili aron pagahukman ang kalibutan, kundi aron paggaluwason. Mao na ang kasing-kasing sa Dios igsuon. Angay tang pagahukman, pero instead nga hukman ang tao, gipadala niya iyang anak aron luwason ta, aron ang tanang tao nga maluwas dili na pagahukman. God sent Jesus into the world not to condemn the world but to save the world. Iyang gihatag sa Ginoong Kristo as a way of escape sa mga tao sa iyang paghukom. Sa pagpakamatay ni Ginoong Kristo, sa iyang pag-offer, sa iyang kaugalingon ngadto sa cross, mao na ang paagi sa Dios. Kung ang tao mo believe sa offering ni Christ, mudawat sa offering ni Christ, then you can escape this condemnation status, judgment. Now, atong sabtuning word nga condemnation for a moment sa verse 1. Wait. Balik lang sa tadya. Ato sa nang sabton kanang no condemnation. It's interesting. Katakrima. O dinhi lang ni gigamit sa Romans kaning word nga condemnation. Special word. Naay pipila ka mga similar words sa manini. But this kaning nga particular word katakrima nag-focus dili so much on the sentencing sa criminal, kundi ang focus ni ini nga word sa pag-pay ni anang penalty human hukman.
Ang focus na ining word nga condemnation or katakrima, ang kanang pagbayad na or pag-experience na sa silot. Kaya ang condemnation, pwede mo na gamiton nga hukman, kanang paghukom, ang sentence. Pero kini nga word, particularly, nakafocus niya ng pagpay na sa silot. Ang pagbayad na gyud sa silot, human ka mahukman. Mo ni gi-focus niya na it focuses on the punishment. It focuses not so much sa verdict, kundi sa punishment. O mo nang ang but pasabot ni ini, wala na kay punishment ikaw nga ana-ana ni Kristo. Dili lang kay wala na judgment, kay ang focus ni ini ang punishment man. Wala na kay eternal punishment igsuon, ikaw nga ana-ana ni Kristo. Wala na execution to take place. Ug maoning gingon din ni Paul, there is no penalty to be paid, ikaw nga anaa ni Kristo. There is no prison nga ipahamutang nimo tungod kay ang magtotoo, ang penalty nimo nabayran naman. Mao nang wala nay penalty para kanimo kay gibayran na ang penalty nimo. O kaning word nga no diri, dili lang ni nga simple negative. It's a strong negative nga no diha. Not a bit of condemnation. Bisag gamay lang wala gyud. Ang disiplina igsoon dili man na paghukom. Kay ang paghukom diri kana mang walay katapusan. Og nigingon si Paul diri, bisag gamay lang, wala gyud. Kay dili ra man na simple negative. Og ang condemnation diha naka-focus sa punishment, dili lang kay sentencing or judging. Wala nay penalty, wala nay punishment ni maigsuon. Bisag gamay. Now, same concept ni siya kadtong naa sa Matthew chapter 18, na ay usa ka slave nga nakautang sa iyang master, di mabayran, ug ang master nag-ingon nga gi-forgive na ang imong utang. Wa na kay bayran, wa kay angay bayran. Same nga concept para nato. Wa na tay bayran nga penalty. Yes, utangan ta sa Dios. Ug angay tang mobayad pero aduna nay nagbayad para kanato og bisag gamay wa na tay ibayad og di na ta mobayad. Kay gibayran na ang atong hilabihan kadako nga utang. Mao ni nga word dinhi katakrima og no condemnation. You're free from bondage. Free from any need to pay ni anang mga sayop natong nabuhat. Ug mao ni ang soul, kinauyukan nining ebanghelyo sa Kristohanon. Condemned na unta ta, but in Christ, bisag gamay na lang wala gyud. Not a bit. For you've been forgiven. O gitangtang na tanang obligasyon nga mubayad pa kita. Sama ni sa Hebrews 10:14, pagingon sa Hebrews 10:14, for by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. You see, the work of Christ was so complete that He perfected us forever. Bisag gamay na lang ang condemnation against us, wala na. Covered na tanan natong sala. He offered one sacrifice for sin forever, and it had eternal results. And there will never be condemnation, not a bit. Never, never. Tungod kay ang buhat ni Kristo dito sa cross was an act of perfection, divine perfection. O kung ang iyang gibuhat sa cross
ma-apply sa imong kinabuhi pinagi sa pagtuo, wala na gyud kay paghukom igsoon. Wala na kay penalty pa nga imong bayran sa Dios. So there is no condemnation. Mao na ang realidad sa believer. We struggle with sin, indwelling sin, but no more condemnation. The believer can sin, yes. But when the believer sins, he is not condemned. Ngano man, kay niingon man ng 1 John 1:9, for he is faithful and just to forgive our sins and keep on cleansing us. Mao na ang word nga cleanse sa grammar. Cleanse. Sige padayon og limpyo kanato, mao na ang trabaho ni Kristo sa atoa. Kanang cleanse diha sa Greek grammar, padayon og limpyo kanimo og kanako sa tanan natong sala. See? All sins. Limpyuhan ka sa Ginoo ug padayon maglimpyo ang Ginoo nimo. That is why no more condemnation. Dili na ka pagahok manigsuon. Mao ni ang security of salvation. Unya magduda pa ka, mawa bang kaluwasan kung makasala ko? Unsa may gingon sa Romans 8? No condemnation to those who are in Christ Jesus. No, not a bit, not delayed, not manageable. Wa na gyud. And then, di lang na no condemnation, naapatay bantayan, kanang gamay nga word diha, now. And that is precious. There is therefore now no condemnation, not someday, not after improvement, not when your holiness is complete. Karon na ang status nimo nga no condemnation. Igsoon. Dili kay kung mabuutan na ka, wala na ipaghukom. Kung muhamtong na ka pagkristohanon, wala na ipaghukom. No. Ingon si Paul, back to verse 1, ato lang balikon, para maklaro. Oops. There is therefore now no condemnation. Now na ang status. Samtang buhi pa ka, bisan pag makasala pa ka, pero now na ang imong no condemnation status. Dili kay future. Dili kay sa panahon nga malisdan ni imong lawas, diha pa ang no condemnation. Mao nang makahibaw ka nga ang imong kaluwasan karon na nimo na nadawat kay now naman na wala naman kay paghukom karon na samtang buhi pa. Ang imong kaluwasan mahibaw-an nimo samtang buhi pa. Kay ang no condemnation status now na. Dili kay inig kamatay na nimo usa pa nimo mahibaw-an nga di ka pagahukman kundi timbang-timbangon pa sa Dios og mas timbang ang imong pagkamaayo. No. Karon na ang no condemnation status igsoon. Dili future. So verse 1 it's monumental. O kining verse 1 mo'y nag-trigger nining whole chapter. Nagsugod siya sa no condemnation status. Og nagtapos siya sa chapter 1, because of this no condemnation, therefore no separation. Let's go. Ang bakan lang natong verse 31, chapter 8. Balik na ito, no? So, ngadto na 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him for us, how shall He not also freely give us all things? In other words, kung gihatag niya yung bugtong anak para pagluwas nato, di ba siya muhatag anything for us aron ma-sustain kining atong luwas nga kinabuhi? Then kung ato pa ng tiwason, who's going to lay charge on God's elect? Verse 34, who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore also risen, who is even at the right hand God, who also makes intercession for us. Now, if God, ang Dios, dili na mag-condemn kanato, then si Kristo, di na pod mag-condemn kanato. Kita nga, under na sa status nga no condemnation now.
Og tungod kay wa nay laing mas habog pa nga korte kaysa korte sa Dios, final and executory na gyud ang imong no condemnation status. Og manang kung tiwaso na tog basa kanang katapusan, no separation. Who can separate us from the love of God? Not even death, not even Satan can separate us from the love of God. See? Morning, I believe, summary ni niya o conclusion ni siya sa gikan pas chapter 1 to chapter 7. So, ang realidad sa Kristohanon, while struggling, no condemnation status, and it's a now status. Karon samtang buhi pa ka, karon samtang struggling pa ka na ng indwelling sin, dili nakapagasilutan sa Dios. Wala na isilot. Ang reason, let's continue. Chapter 1, verse 1 gihapon. Ang reason sa no condemnation status, in short, because you're justified. Justification. So let's start here, verse 1. Na ay therefore. Nagsugod siya niya ng therefore. O kung therefore gani, conclusion na siya. Therefore gani, bot pasabot, na siya gipangisgutan mga previous pang verses or chapter, nga ning abot mo ng pag-abot diri chapter 8, conclusion na. So mo ng therefore. Nag-indicate nga previous chapters pa na ay mga kamatuuran nga makakonclude siya karon wala na'y condemnation. So you see? O I believe gikan pas chapter 1 hangtod chapter 7 kaniyang gi-refer diri nga therefore. Tungod sa kamaturan sa chapter 1 to chapter 7 nga although chapter 1 makasasala ta whether Jew ta or dili ta Jew or Gentile, whether naatay balaod, wala tay balaod, makasasala ta, but sa chapter 3, na may righteousness sa Dios nga paras ta ng tao, nga di pinagis balaod. O kaning righteousness mo may maghatag natog holiness. O kaning pagkamatarong sa Dios, magbalaan nato og nag-free nato sa bondage, sa law, sa penalty. O even if nag-struggle ta, napatay indwelling sin, dili naman kitag yun. It's no longer the new I ang nagpagkasala, kundi ang old I man, the sin that dwells in our body. Ug tungod ni ana, mo nang na therefore, wala na condemnation. Mo nang reason. So, kung atong isummarize, nga nung naka-therefore siya, tungod kay gimatarong, tungod sa justification, tungod sa righteousness, through faith in Christ, nga gikan pas chapter 3. Tungod niya ng righteousness ni Kristo, nga kung ikaw mo tuo, ihatag ni nimong pagkamatarong, maong nang nakaingon siya diri sa chapter 8, therefore. Ug sa mga previous pang mga truth natin diskutan, chapter 6, holiness, niya i-perfect na niyang holiness, niya nahiusa na ta diha ni Kristo, di lang sa kamatayon, kundi hastas pagkabanhaw, buhi na ta, ug mo nang mag-live tag new life. Chapter 7, naman tay struggle, pero ang sin man to, di naman yun ang new I, ang nagpakasala. Mao nang ang imong new I, no condemnation. So see, it's a summary. Tanang mga truth sa previous chapters, iyang gigamit para makaingon siya sa chapter 8, therefore, no condemnation. Igsoon. Ang reason nga nung dili ta condemned, dili tungod kay we have something nga gibuhat. Dili tungod kay nagwin ta sa battle against sin. It's because of what He has done. It's because of the righteousness nga atong maangkon pinagis pagtuo ni Kristo. Righteousness nga dili pinagis balaod, kundi pinagis pagtuo. Nga nas chapter 3 verse 21. So mo nang reason. Og para kang kinsa man og kinsa maning dili na condemned. So klaro diha no? Kinsa mang dili na condemned? Those who are in Christ Jesus. Very simple kayo nga verse. Yet very powerful and very strong. Naghatag og kasiguruhan sa atong kaluwasan. Sa tanan nga anaa diha ni Kristo.
naabay Kristohanon nga wala diha ni Kristo? Wala. Tanan nga magtotoo anaa diha ni Kristo. You see? Aduna na tay bag-ong master, nabilong na ta sa bag-ong nga master, nabilong na ta sa bag-ong nga hari, sa bag-ong nga kingdom, gitransfer na ta. See? Ang imong residency, ang imong state, ang imong gipuy-an, ang imong place na bag-o na, you are now in Christ Jesus. Wala lang ka na ay relasyon sa Diyos, kundi in Christ Jesus. O kung atong bantayan, sa chapter 7, si Paul, sige gamit og I, struggle with sin, gigamit niya ang iyang kaugalingon nga example. But din wa na siya mag-I. Sa chapter 8, tanan na. So, kung natin yung lesson makuha nini mo ni, nga sa chapter 7, bisag unsa ka kahamtong, affected gihapon ka ni anang indwelling sin, you will still struggle. Ug mo nang gigamit ni Paul iyang kaugalingon. Ako, bisag hamtong na kay ko og scholar sa law, I'm still struggling with indwelling sin. Yet not I. Nya, there is chapter 8, wa na siya mag-I, kundi para nastanan, kay bisag unsa ka kahuya nga Kristohanon, no condemnation status gihapon ka. See, unsa kanindot ang kamaturon nga atong makuha din ang mga lessons nga atong makatunan diri. Wa na mag-I din si Paul. Nining no condemnation status kining tanan diri sa chapter 8. Wa na siya mag-I. Kay kaning no condemnation status para sa tanan. Bisan pag baby pa ka nga Christian, no condemnation status gihapon. Sige na siya gamit niya ng plural, di na personal I. Kay bisag unsa pa ta ka common nga Christian, no condemnation status na. So, again, ang key din kung kinsa ning no condemnation status, those who are in Christ Jesus. You have to be in Christ Jesus or you're going to be judged. Sa dihang miduol ka ni Kristo, you were placed in Christ Jesus. You died with Him and you rose with Him. You were in Christ. Ug kini nga phrase, kasagaran si Paul ra nagamit niini, nanis iyang mga letters. If any man be in Christ, he is a new creation. See, in Christ. It means that you don't just believe about Christ, kundi naagyo'y vital union. Diin ang imong sala gihatag ngadto ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong gihatag nganha nimo. Mo nang ikaw gi-place nganha diha ni Christ. That's intimacy in Christ. Wala ang relihiyon sa kalibutan nga sama niini. We are in Christ Jesus. Why maingon I am in Buddha or I am in Muhammad? No. When you're a Christian, kung tinuod ka nga magtotoo, you're in Christ Jesus. Di lang kita someone nga nag-believe ni Christ. Di lang kita someone nga nakahibaw o nakaila ni Kristo. Kundi we are in Christ Jesus. We are placed in Christ Jesus. Na belong kita ni Christ Jesus. Ang iyang pagkamatarong atong gisulob karon. Iyang gihatag iyang pagkamatarong nga rika nato. So unsaon nato nga ma-experience kining no condemnation? Giunsa nato kita nga giluwas Ginoo na experience nato kining pagkamatarong. Verse 2, that is verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death.
kita nga naa na diha, mao ni karon nganong namatarong ta. Mao ning paagi. Tungod kay ang law, ang kasuguan sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus, mo may nagluwas kanato. Tungod kay naa na ta ni Christ Jesus, unya ang Spirit of life in Christ, mao may nag-free nato diha sa law of sin and death because we are now in Christ Jesus. Because the law of the Spirit, we are not under condemnation because we've been made free from the law of sin and death. See? Ang law, dili maka-make free nato. Ang law way gahom nga mo make free nato. But the Spirit of life in Christ Jesus, mao nang ang pag-obey sa law para mamatarong ka, para maluwas ka, dili makaluwas nimo. Kay ang balaod mismo igsuon, dili makaluwas nimo, dili makabuhi nimo, dili maka-release nimo nianang paghukom nga naa sa law. But the Spirit of life in Christ Jesus, makahatag nimog life, makabuhi sa imong dead nga spiritual life. Ug maka-release nimo gikan niya ng law of sin and death. Morning no condemnation, very simple. Gitawag niya diri law of sin and death, o gitawag po niya law of the Spirit of life. Same idea sa chapter 7, the law that is in me. When I do good, evil is present within me, the indwelling principle of sin. Gitawag niya law kay kinahanglan man i-obey. Nag-command man nga i-obey. Sama sa law of sin. Kay ang sin nag-command man nga i-obey. So it's a law. Unya, tungod kay naa man po'y penalty mo ng law. The same with Christ, the law of Spirit. Kay nag-command man nga i-obey. O kung mo-reject ka, naaman po'y penalty, mao ng law. The law of the Spirit of life in Christ Jesus made us free. Unsa man na? It's the principle of the Spirit. It's the Holy Spirit. Og dinhi gi-introduce ta sa Spirit, sa Holy Spirit. Well, ang chapter 8 is a contrast. Life in the Spirit o life in the flesh. Gi-contrast diya kung tiwaso nato basang chapter Spirit. Life in the flesh or versus life in the Spirit. Now, life in the Spirit, no condemnation status. He is called the Spirit of life in Christ Jesus. Tungod kay ang Holy Spirit, mo may life giver, mo may life sustainer. Spirit of life nga naa diha ni Ginoong sa Kristo. Og nag-refer siya sa Holy Spirit. Sama sa giingon ni Jesus ni Nicodemus nga, you must be born of the water and the Spirit. Mo na'y born from above, born of the water and of the Spirit. Because the Spirit is the life giver. Ang Holy Spirit mo'y makabuhi sa imong patay nga espiritu. Ang Holy Spirit mo'y mag-energize sa new birth. Ug mao ni ang view din ni Paul. Ang Holy Spirit mo'y nag-release nato gikan ni anang law of sin and death. Kay ang Holy Spirit siya man ang nag-bring ni anang conversion. Siya man ang nag-carry ni anang transaction. Kay we are born of the Spirit man. The power nga iyang gigamit pag-bring out sa tao gikan ni anang kamatayon, the Spirit of life. So, mo na, the law of the Spirit can give us life, the law ni Christ. Pinagi sa pagkadungog nimo sa Ebanghelyo, ang balaang espiritu mo'y magbanhaw sa imong patay nga espiritu. Sa dihang mutuo ka. O kanang balang Espiritu Santo mo'y mag-release nimo gikan ni anang law of sin and death.
See, sa verse 11, chapter 8 gihapon. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. See? Siya ang life giver. Siya ang nagbanhaw ni Kristo. Siya ang nagbanhaw sa imong kalag. O kung si Kristo nagbanhaw gani sa iyang lawas, siya pod, ang Holy Spirit, mo po'y magbanhaw sa imong lawas. He's the life giver. So kining Spirit of life in Christ Jesus, mo po'y mag-release nimo. O kano sa ama nimo madawat kining Spirit ni Jesus Christ. At the moment of faith, maborn ka from above, born of the Spirit ka. Mo na, new birth. Mo nang gitawag din ni Paul, the law of Spirit of life. Again, law, tungod kay kinahanglan man i-obey. Kay kung dili i-obey na may penalty, mo nang law. Di ba yung anang balaod sa kaning diri sa yuta? Ang balaod kinahanglan i-obey, nag-command. O kung mo disobey ka niya nga command, na ay penalty. So mo ni pod law ang gigamit din ni Paul. Para lang consistent sa law of sin. Para consistent sa law ni Moses. Kay sa concept nag-command man kinahanglan ni obey nya nay penalty kung dili obey. So mo nang law ang gigamit din ni. Refer na sa gospel. Ang gospel pwede gyapon tawagog law kay kinahanglan ni obey. Kung di ka mo obey, namang gihapoy consequence. So mo nang law, it's a law. So, ang point din here sa verse 2 is this. Men are under the law of sin and death. Ang ilang master is sin. Sin ang nag-control everything, leading them to death, eternal death, spiritual death, and physical death. But, ningabot ang another law, another thing nga nag-command sa tao, ug mo ning gospel nag-energize pinagi sa balang Espiritu Santo. O kung ang tao mo follow, mo believe nining law, nining gospel, mo ni mo free niya gikan niya ng law of sin and death. See? You are released from the law of sin and death. Mao nang wala na condemnation. Diba sa chapter 7, ang balaod effective lang kung buhi ka. Now you are released from this law, ug mo nang dili na mugukod nimo ang law of sin and death because it has no more authority over you. Kay you are released. Mao nang no condemnation na kaigsuon. Wow. You are already released. The Holy Spirit released the authority of sin and death from you, over you. Mao nang no condemnation. That's the reason. The reality, no condemnation. Ang reason, kung ikaw ana-ana ni Kristo, ang balaang Espiritu Santo nag-release nimo gikan niya ng authority sa law of sin and death. Mao nang ang imong sala di na makadala nimo ngadto sa eternal nga silot tungod kay gi-release naman ka. Wala na may authority ang law of sin and death sa imuha. Kay ang balang Espiritu Santo nag-release naman nimo gikan na mao nang no condemnation na ka status karon. And that's a now. Mao nang ang mga tao nga nagsunod sa balaod, nagsalig sa balaod para sa ilang pagkamatarong, silutan yun gihapon sa Ginoo. Kay ang balaang Espiritu Santo lang ang makarelease nimo. Dili ang imong kaugalingon, dili ang imong pagpaningkamot, dili ang balaod, makarelease nimo gikan ni anang authority over you to condemn you. Only God, the Holy Spirit, can give you freedom from the law of sin and death. And that is through faith in Christ Jesus. Dahil ang takutob, atong tapuson.
So, sa Romans 7, again, si Paul nag-cry, "Who will deliver me?" O sa chapter 8, nag-ingon siya, "There is therefore now no condemnation." Usa ka paghukom nga final na, you are justified and free from condemnation. No condemnation, because Christ was condemned in our place. No condemnation for you, because the penalty has been paid. No condemnation for you, believer, because the law has no further claim. No condemnation for you, Christian, because you are in Christ Jesus. Magpadayon man ang atong struggle sa sin. Ang struggle nga gi-describe sa chapter 7, it's real. Mo-feel man ta og weak, mo-feel man ta sa conflict, nag-groan man ta tungod sa indwelling sin og frustrated man ta, but our standing before God does not change with our feelings. Ang atong justification daily suspended sa dihang masayop ta og makasala ta. Ang verdict daily mo change bisan pa man ang atong struggle nag-continue. Ug kung ang Dios nag-justify nato, kinsa man siya nga kinsa pa man ang mo-condemn. Kung si Kristo namatay og nabanhaw og nag-intercede og mag-intercede para kanato, kinsa pa man ang mo-reverse sa verdict. Wala na may mas habog pa nga korte. Wala may court of appeals. Kay ang korte sa Dios di man masayop. Wala na'y retrial. There is therefore now no condemnation. But let us be clear. Ang saad nga no condemnation na belong lang to those who are in Christ Jesus. Igsuon para lang ni adtong nabilong ni Ginoong Hesukristo. Dili nis para sa mga tao nga nag-admire lang niya, para sa mga tao nga nagtuon lang niya. Di nis para sa mga tao nga nagrespeto lang niya from a distance. But those united to Him by faith. Diin ang sala nila gi-place ngadto ni Kristo o ang pagkamatarong ni Kristo gihatag niya ngadto kanila. See? So ang pangutana niining kabuntagon igsuon, dili unsa ka ba ka maayo, kundi anaa ka na ba ni Kristo? Pangutana imong kagalingon igsuon, anaa ka na ba ni Kristo? O kung naana ka ni Kristo, then klaro kini igsuon nga kamatuoran. No condemnation, and it will remain forever. Mercy is offered. The same Savior who bore judgment for sinners invites you to trust Him. Kanimo nga wala pa diha ni Kristo. Believe on the Lord Jesus Christ. Come to Him. The door of grace is open. Romans 8 begins with no condemnation. It ends with no separation. And between those two pillars stands the unshakable security of everyone justified by faith. Gangay ta mag-rejoice igsoon, sige lag na struggle. Tungod kay makasalig ug makalao man ta. Nga ang saad sa Dios wala nay silot sa tanan nga anaanan ni Kristo. Salamat sa Ginoo nining grabe nga kaluwasan ang gihatag kanato. So igsoon, kung wala pa ka diha ni Kristo, salig kaniya. Kay siya lang makaluwas kanimo. Let us pray. Amahan, salamat kayo sa no condemnation status. It is now and it is forever. Tungod sa imong kaluoy, grasya ang imong gihatag nga ri kanamo. Pinagi sa pagtuon ni Ginoong sa Kristo, ang balahang Espiritu Santo nag-release kanamo gikan ni anang balaod sa sala ug sa kamatayon. Ug ang sala ug ang kamatayon o Dios wala nay authority over us. Because the Spirit of life ni Jesus Christ nag-release kanamo gikan niana. And maog nang wala nami
condemnation status. Wala na'y penalty nga amo pang bayran. Either in the future, later on, or even now, because we're no longer condemned. Salamat kayo, Ginoo. Salamat nga sigurado ang among kaluwasan. Ug salamat nga dili tungod sa among pagpaningkamot, kundi salamat nga ikaw nagtrabaho niya na og nagsecure niya na. Angay kagid pagkadaygon og pasidunggan. Ginoo, tabanging daghan pang makaila kanimo ug makasabot nimo niining kamatuoran. Daghan pa unta Ginoo malig-on sa pagtuo diha kanimo, pagsalig diha kanimo. Salamat kayo sa imong kaayo nga kanamo. In Jesus' name we pray. Amen.